Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father Joel. Madalas kapag tayo po ay nare-reject, man kung sanay kang ma-reject, di ba? At sanay kang masaktan. Minsan sumakay ako ng tricycle. Sabi nung mama, doon na kayo sa loob. Sabi ko, maliit. Pag matangkad ka at sumakay ka sa tricycle sa Maynila, para kang pinasok sa Tambiolo. May meeting ako noon, nakabarong Tagalog pa naman ako kasi yung mga ka-meeting ko hindi naman ordinaryo. We were preparing for a special event in Ateneo noon. Nung papunta kami doon sa parokya, ang bilis magpatakbo ng tricycle. Di sa humps, pati ikaw, tatalon ka sa loob. Siyempre, sumasayad yung ulo mo, nauuntog. Tapos may bakal yung likod ng tricycle, yung sa upuan, yung frame nung sandalan. Ang sakit din, tumatama sa gulugod mo. Sabi ko, kuya, dahan-dahan. Parang hindi niya ako naririnig kasi nga, malakas yung ng motor. Maya-maya may nakasabayan pa siya, nakipag-usap pa, tas nagbiroan sila. Maya-maya, nagkakarera na silang dalawa. Abay, sabi ko, ako'y napakabit na. Kasi para pag nauntog, at least may pangontra ako. Kaya lang sakit talaga. May tornilyo pa doon sa nung tricycle, no? Maya-maya, nasa gutter na kami kasi nga nakikipag-unahan. Finally, nakarating kami sa simbahan. Tinanong ko sa kanya, magkano po? Sabi niya, 40 pesos lang po. Sabi ko, ito ang 100. Pagbalik mo, pabilisin mo pa uli hanggang sa humilapon ka at mabawasan ng mga driver na katulad mo. Sometimes we become ways of rejection for others, lalo na kung nauunahan tayo ng emotion. Sa first reading, narinig natin, Joseph was rejected. Joseph was rejected because of the greed of his brothers. Naiinggit sila. Kaya anong balak nila kay Joseph? Patayin. Pero dahil merong siyang kapatid na medyo nakukonsensya, sabi nila, wag nating patayin. Ipagbili na lamang natin. So pinagbili si Joseph sa caravan. And that was the beginning of Joseph's journey. Later on, we will learn Joseph saved his family from famine. In the gospel, ganun din ang nangyari kay Jesus. Sabi sa parable, he was like the cornerstone rejected by the builders. Minsan sa buhay natin, ganun din tayo. Nakaka-experience tayo ng rejections. Pero anong sabi? God allows us to be rejected, or He allows rejection not to punish us, not to inflict harm on us, but rather to give us another opportunity to grow. Ang problema, pag tayo ay nasaktan, anong tendency natin? It's either gumante or mag-withdraw. Hindi daw. But rather, we have to stood our ground and continue our journey. Hindi naman ibig sabihin, retired ka na, wala ka ng pakinabang, wala ka ng silbi. Hindi naman ibig sabihin, single ka hanggang ngayon, wala kang karapatan maging masaya. Hindi naman ibig sabihin, mataba ka, unhealthy ka, marami diyang payat, may tubig naman ang baga. Hindi naman ibig sabihin na nawalan ka ng trabaho.
hindi ka na makakausad. Hindi ibig sabihin nag-break kayo ng boyfriend mo o girlfriend mo, wala kang kwentang tao. Isa lang ibig sabihin yan, there is an opportunity for us. Hindi ibig sabihin may sakit ka, mamamatay ka na. Ang dami dyan, mukha namang healthy, pero inaatake naman, kinamagahan, burol na nila. Hindi ibig sabihin pangit yung pinagdadaanan natin. Pinarurusahan tayo at wala na tayong pagkakataong bumangon. Remember this, bawat isa sa atin, binibigyan ng Diyos ng biyaya para gamitin upang maging mahalaga. Minsan nakala natin, hindi na tayo umuusad, kaya nga pumapasok yung inggit. Huwag kang maiinggit. Bakit? Sabi ng Panginoon, binibigay niya ang biyaya sa bawat isa sa atin, magkakaiba lang. Pero pantay-pantay ang kanyang pagmamahal sa atin. Kasi nga, depende sa pangangailangan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng biyaya na hindi mo naman kailangan. Maliban na lamang kung ayaw mo ng biyaya kasi iba ang gusto mong mangyari. But God knew the best way and the better one for us. Kaya nga sa pagdiriwang natin ng misa, matutunawa tayong magpasensya. Matuto tayong mag-antay. And this is the meaning of Lent. Pag-aantay, pagpapasensya, disiplina. Kaya tayo nagpa-fasting. Di ba? Nag-abstinence. Bakit? To make an empty space for us to feel the need of God. Kasi di ba, na-observe natin, kapag kung kailan tayo nahihirapan, kung kailan tayo may mabigat na problema, hindi ba't mas mahaba yung prayer at parang mas feeling natin, mas malalim yung dasal natin. Subukan mo lahat, puro maganda ang nangyayari. Aba, minsan nakakalimutan na natin magdasal. Bakit? Kasi na-overwhelm tayo ng mga biyayang natatanggap natin. Pero kapag may problema tayo, napapadasal tayo. Bakit? Alam natin, we are nothing without God. Let me end my sharing with this. Merong isang bata na nagpe-prepare for First Communion. So, ang ginawa nung nanay, sabi niya, punta tayo anak sa bayan, bibili tayo ng bagong slacks, itim na pantalon. Kasi may long sleeve ka na dyan. So, excited yung bata, sabi niya. Tapos pumili, alam nyo naman po, pag binili mo ay Yarina, it's either mahaba o medyo maluwag. So, medyo mahaba ng isang dangkal yung pantalon na nabili. So sabi niya, ma, pagdating natin sa bahay, putulan mo ito para maisukat ko na po agad. Sabi nung nanay, sige anak, maglalaba muna ako. So when they arrived sa bahay, pinuntahan niya agad yung nanay niya. Sabi niya, ma, putulan mo naman ng isang dangkal, yung pantalon. Sabi niya, anak, sige, maglalaba muna ako. Ipatong mo muna doon sa plansyahan. Pagkatapos ko maglaba, puputulan ko siya. Paplansyahin ko na rin diretsyo. So, yun nga ang ginawa ng bata. Pumasok sa loob ng kwarto. After 30 minutes, sinilip niya, wala pa rin gumagalaw ng pantalon. So, lumabas siya, dalan niya yung pantalon, kinatok niya yung ate niya. Sabi niya, ate, sabi niya, ano yun? Pwede mo bang putulan ng isang dangkal yung pantalon ko? Kasi mahaba po kasi gagamitin ko bukas sa First Communion. Sabi ng ate, sige bunso, pero kailangan ko muna tapusin tong project ko. Ipatong mo muna doon sa plantsahan. Mamaya, pag natapos ko na yung project ko, puputulan ko. So, yun na ang ginawa. After 30 minutes, sinilip niya, wala namang gumagalaw ng pantalon. So, ginawa niya, kinuha niya uli yung pantalon, pumunta siya sa kapitbahay sa lola niya. Lola, sabi niya, mano po? Yung lola nagluluto ng pananghalian. Sabi niya, la, tulungan niyo naman po ako. Ano yun, apo?
First communion ko po kasi bukas, bumili kami ni mama ng pantalon. Kaya lang po mahaba ng isang dangkal. Pwede niyo po ba akong tulungan? Putulan niyo po yung pantalon. Sabi niya, ay oo naman bunso. Kaya lang nagluluto pa ako. Ilagay mo lang doon sa plantsahan ninyo. Mamaya pupunta ako, puputulan ko. Yun nga ang ginawa. Malungkot pa rin siya kasi nga excited siya eh. Gusto na niyang mangyari yung gusto niya. Nilagay niya doon. Natapos yung paglalaba ng nanay, nakapagsampay, pagdaan niya sa kusina, nakita niya yung pantalon sa plantsahan, kinuha niya yung gunting, pinutulan, nililipan din. Nilagay niya doon sa plantsahan uli, linansya niya. Maya-maya, after 1 hour, dumating yung ate, galing sa kaklase, sinubmit yung project. Pagpunta niya sa kusina, nadaanan niya yung pantalon na sa ibabaw ng plantsahan. Kinuha niya yung gunting sa tukador at ang medida, sinukat niya, almost 5 inches or 6 inches. Ginupit niya yung pantalon, isang dangkal. Nilagay niya uli sa plantsahan. Maya-maya may dalang ulam yung lola kasi kakain na. Nilagay niya sa kusina. Pagdaan niya doon sa may plantsahan, nakita niya yung pantalon. Kumuha siya ng gunting sa tukador, tinansya niya isang dangkal, ginupitan niya. Nilagay niya uli. Kinaumagahan sa First Communion, sa lahat ng mga batang lalaki nandun, siya lang ang naka-shorts pants. Siya lang ang naka-shorts. Bakit? Naputulan yung pantalon hanggang sa ang ikli na tuloy. Mga kapatid, minsan, kapag hindi tayo marunong mag-antay, mapapahamak tayo. Pag hindi tayo marunong magbigay ng puwang upang matanggap ang biyaya, nagmamadali tayo, we will never attain that grace that God is giving us. And I think this is the meaning of Lent. Sakripisyo, pag-aantay, pagpapasensya. Ano pa? Disiplina. Sasabihin mo, hindi naman ako nagpalagay ng ash. Pwede ka kung kumain ng karne ngayon, Friday. Hindi yun eh. Kaya nagpalagay ka ng abok hindi. Dahil ikay between 15 years old or 18 years old and 60 years old, obligado ka. Di ba? Kasi nga, naniniwala ka na may magagawa itong mabuti sa atin. Amen. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.